Anong una? 49. Hello. Ayan. Good morning po and happy Sabbath po sa ating lahat. Happy Sabbath. Ang taas na. So, bago po tayo magsimula, tayo po muna yung mag-pray. Our most gracious and heavenly Father, we thank you for all the blessings that you have given us. We thank you for this beautiful Sabbath day. And Lord, we are praying to you, all of our loved ones, that you will take good care of them and hope that you will be with them as well. Forgive us all of our sins and shortcomings. In Jesus' name we pray. Amen. Up ka lang. Wala na ako space. For our first song, let's open the church hymnal on hymn number 49. Hymn number 49, O Worship the King. Let's open a church hymnal on hymn number 41. 41. Love lifted me. Or I was sinking deep in sea. Souls in danger, look above. Jesus complete
our opening song, let's all stand and let's sing, I Will Go. Bago tayo manalangin ay aking babasahin muna ang Psalms 119. Blessed are the undefiled in the way, who walked in the law of the Lord. Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart. They also do no iniquity, they walk in his ways. Thou hast commanded us to keep thy precept diligently. O that my ways were directed to keep thy statutes. Yan ay Psalm 119, 1-5. Tayo po ay lumuhod at manalangin. Our gracious, kind Heavenly Father, we thank Thee, O Lord, for this Sabbath day, to given us to rest in our works, and help us, O Lord, this day. Let the Holy Spirit guide the participants and the program. Bless also the congregation, and also remember the people who are coming here in our church. Guide them, O Lord, and let the holy angels guide them. Thank Thee, O Lord, for the blessings You've given us throughout the week. And forgive us, Lord, our sins that we have committed against Thee. And prepare us for Thy soon return of Jesus. Bless us, O Lord, as we hear messages and songs today. All this we ask, Thy will be done. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning po at happy Sabbath po sa inyong lahat. Yan. Welcome po sa inyo pong lahat at nagpapasalamat po kami sa magandang breakfast na care of the Women's Ministry from Sister Anching, of course, Oliverio, na siya po ang ating Women's Ministry leader ng PUC Remnant Church. So, today we are celebrating International Women's Day of Prayer every first week of March. Tama po ba? First week of March. So,
Anyway, ang mga participants po for today's Sabbath School program are as follows. Nagpapasalamat po ako kay Sister Kermay na nag-lead po sa ating song service and our pianist, Sister Mimi Ocdamia. Our opening prayer po was led by Sister Myra Lasco at ang inyo pong lingkod sa welcome remarks, followed by a special song offering. Originally po si Sister Eva, pero kami na lang po ni Brother Joelson na mag-fill in for the musical offering. And our mission spotlight is to be given to us by Sister Joy Pangilinan. Pagkatapos po, ito po'y susundan ng ating lesson review at ito po'y pangungunahan ni Brother Joel Sonombao na siya po ang magiging moderator at saka Sunday lesson. Then followed by Brother June Lasco for Monday lesson, Brother Johnny Oliverio for Tuesday lesson, Brother Orbi Tokdamia for Wednesday, and again, Brother Joelson on our Thursday lesson. So as we celebrate the International Women's Day of Prayer, our focus is to pray for transformation and to pray for others for their salvation and also transformation. Again, happy Sabbath po sa inyong lahat. Hello. Connected. King of my life, I love you. Lord of my heart, adore you. You are majesty, royalty, shepherd of my soul. And I love you, love you, love you, love you. King of my life, I love you. Lord of my heart, adore you. You are majesty, royalty, shepherd of my soul. And I love you, love you, love you, love you, my God. Castles and palaces, dwellings of kings, but King Jesus has chosen my heart. Oh, He lives in me, the greatest treasure of my life. And it's for always, and it's forever, my God and King, how great thou art. King of my life, I love you. Lord of my heart, adore you. You are majesty, royalty, shepherd of my soul. And I love you, love you, love you, love you, my God. You
shepherd of my soul. And I love you, love you, love you, love you, my God. You are majesty, royalty, shepherd of my soul. And I love you, love you, love you, love you, my God. Happy Sabbath po. Kamusta po kayo? Alright. Thank you po sa napakagandang awitin para po sa ating mission story. Ito po ay nangyari sa bansa ng Rwanda at ang atin pong character dito ay nagngangalang Claude. Okay, si Claude. At ang title po ng ating mission story ay Escaping Controversy. So malalaman po natin paano nag-escape si Claude sa controversy at ano yung controversy na yon. Alright, so si Claude po, nangyari po itong story nito nung siya ay 12 years old. At lumaki siya sa pamilya na ang kanyang nanay at tatay ay parating nag-aaway. So, constantly fighting po ang kanyang parents. So, there were times also na yung kanyang nanay ay nakikipag-away sa kanyang lola or sa mother-in-law. At may mga panahon na dahil sa sobrang arguments nila ay umaalis ang kanyang nanay ng ilang araw. At matagal po itong bumabalik. Dahil sa pag-aaway na ito ng kanyang nanay at tatay at ng kanyang nanay at lola ay minsan humiling ang kanyang nanay na lumipat na lang ng ibang bayan at manirahan na lang doon malayo sa kamag-anak ng kanyang tatay. Pero ang sabi po ng tatay ni Claude sa kanyang nanay ay hindi niya maiiwan ang kanyang mga kamag-anak. Isang araw po, yung tatay ni Claude ay nagkasakit. So, seriously ill. Sobrang malala po yung kanyang sakit. Uminom siya ng gamot, pero hindi siya gumaling. Okay. And then, so dinala siya sa clinic, pero yung doctor, hindi siya natulungang gumaling. So, ang sabi ng doctor ay ipadala siya sa mas malaking ospital. Doon sa mas malaking ospital, nag-spend doon ng many days, na-confine doon yung kanyang tatay, pero at ang naririnig ng mga tao ay malapit nang mamatay ang kanyang tatay. Pero iba ang nangyari. After a few days, his father started acting strangely. So naging kakaiba ang mga kilos ng tatay ni Claude. So instead na mamatay ang tatay ni Claude, ay na-diagnose siya na kailangang ipadala ang kanyang tatay sa psychiatric hospital or kung sa ating konteksto sa Pilipinas ay isang mental hospital. So nasa mental hospital na ang kanyang tatay. After many treatments, ang nangyari po ay naka-recover naman miraculously ang kanyang tatay. Pero dahil sa mga treatments na ibinigay sa tatay ni Claude, ay naging bingi ito, naapektuhan ng kanyang pandinig. So, nakauwi na po yung tatay ni Claude. Pero, nung nakauwi na yung tatay ni Claude, iba po ang nangyari. So, instead na matuwa ang kanyang mga kamag-anak, ang kanyang pamilya, ay mas naging suspicious sila. Dahil iniisip nila na hindi naman daw talaga naging malaria yung cause ng sickness ng tatay ni Claude, but Claude's mother tried to poison his father. So pinagsuspetsyahan pa na sinubukang lasunin ng nanay ni Claude ang kanyang tatay, kaya ito napunta sa ospital. Dahil sa sobrang rumors o chismis na nangyari po sa nanay ni Claude, ay napilitan itong iwanan ang tatay ni Claude at sila ay naghiwalay. They finally got a divorce. So ang nangyari, si Claude, nung 12 years old siya, ng mga panahong yun, ay iniwan siya sa kanyang tatay. Pero ang tatay ni Claude, hindi piniling alagaan siya. Siya ay ipinaalaga sa kanyang lola. Nung nag-asawa muli ang tatay ni Claude, ay tsaka siya
ulit pinasama sa kanya, pinatira sa kanyang tahanan. So doon lang muli nagkasama si Claude at ang kanyang tatay. Dahil sa napakapait na karanasan ni Claude, simula nung mga panahon na yon, naghiwalay ang kanyang tatay, tapos pinalaga siya sa kanyang lola, at ang mga kaguluhan sa kanilang pamilya, he felt alone in the world. So how did he cope with his problems? He began to drink beer until he was habitually drunk. So ibig sabihin ng habitually drunk ay halos araw-araw siya ay naglalasing. At as a 12-year-old boy, he was desperately unhappy. So desperately unhappy. Napakabigat po ng kanyang sitwasyon. Isang araw, pagkatapos niyang uminom, siya ay nasa kalsada, merong dumaang kapitbahay na bata na lalaki sa kanyang harapan. At ang batang ito ay may hawak-hawak ng book ni Ellen White, ni Mrs. Ellen White, na The Great Controversy. Sa harap ng librong ito, yung cover ng book, ay merong picture ng angels na nakaputi. At nung nakita yun ni Claude, siya ay naintriga. Dahil yung word na controversy, ina-associate niya ito sa word na disagreement or argument. So disagreement at argument. So naisip niya, ang daming disagreements at arguments at conflict ng buhay niya. So, if the book was about a great argument, he thought, why were there angels in white on the cover of the book? So, na-curious siya. If the book was about a controversy or argument, bakit angels ang nandoon sa harapan ng libro? So, si Claude, lasing siya ng mga araw na yon, sabi niya sa bata, "Can I borrow your book? Pwede ko bang mahiram ang libro mo?" Yung boy, nakita niya na si Claude, na lasing si Claude. At itong batang ito, he responded this way, "If you repent, you will stand like these angels that you will see on the cover. If you repent, you will stand in the presence of Jesus when He comes back in glory." So, kakaiba yung naging sagot ng bata kay Claude. At tinamaan dito si Claude. The boy's words hit Claude like a bolt of lightning. At siya ay napaisip. He felt great guilt over his misdeeds. Nag-guilty siya sa mga masasamang ginawa niya. And naalala niya na itong batang ito ay araw-araw pumupunta sa church. Every Sabbath, pumupunta itong bata sa church. So ang naging sagot ni Claude dun sa bata ay, "Can I go with you to church next Sabbath?" At ang bata ay ngumiti at ang sabi, "Yes, please come with me." So, nung dumating na Sabbath, ang mga bata at ang mga adults sa church ay winelcome si Claude. At si Claude, that time, he felt happy and loved. And he enjoyed the Sabbath school program. So, what happened was, the following Sabbath, he returned. And the next Sabbath, he returned again. And he began to read the Bible. Humiram din siya ng ibang spiritual books from the children. At dun sa isang librong iyon, nabasa niya ang isang bata who wanted to be a witness to others. Ang sabi dun sa librong iyon, yung batang yun ay sabi, "How can I teach the Word of God to other children?" At ang sabi doon ng bata, sinabihan yung bata doon na write your favorite verses on pieces of paper and give those pieces of paper to other children. So, nagustuhan ni Claude yung idea na yon at ginaya niya yon. So, yung lahat ng natutunan niyang favorite verses sa Bible ay sinulat niya sa papel at pinamigay niya ito sa mga bata sa kanilang neighborhood. Soon, some of those children started to go to church with Claude. At nung sinulat po itong story na to, ay 4 sa mga batang ito ay nabinyagan na rin. Ngayon, si Claude ay isa ng 15 years old, na high school student, at namimigay pa rin siya ng Bible verses. Sabi ni Claude dito, "I love Jesus because of the cross. I now know that Jesus has forgiven me, and I thank Him. I will keep sharing the Word of God as I prepare for Jesus' second coming." As I was reading Claude's story,
I learned a lot of lessons. Number one po, a couple should separate from own parents after getting married. If you remember, the conflict started po nung hindi maiwan ng tatay ni Claude yung kanyang pamilya. At mas in favor pa yung tatay ni Claude to be with his parents, with his relatives, rather than to be with his own family. Number 2, gossiping destroys relationships. If you remember po, yung mga relatives ng tatay ni Claude ay nag-isip ng masama tungkol sa nanay ni Claude. So, yun yung naging reason bakit po sila naghiwalay. Number 3, cope with problems by bringing them at Jesus' feet. So, si Claude, kaya yung title natin na Escaping Controversy, he escaped his problems by drinking. It was not a very good coping mechanism. So instead of doing that, instead of filling in our problems with things, it would be better to bring them all to Jesus. Number 4 po, look at the positive side. Do not dwell on the negative side. Instead of being happy about the recovery of Claude's father, nag-focus po yung neighbors and relatives niya na sa isang masamang isipin, which is yung pagpo-poison daw ng nanay ni Claude sa kanyang tatay. And number 5, which is very nice, our daily life is a living testimony to others. Si Claude po, he was brought to church by just observing a boy who passed by. And this boy, he was bringing a book. So yung book po na yun, doon na-catch yung attention ni Claude. So our daily life is a living testimony to others. And then, do not be selective of people. Si yung bata po, when Claude asked him a question, hindi niya in-avoid nung lasing siya. Instead, this boy responded with the power of the Holy Spirit. Okay, and then last po is, let us keep sharing about Jesus in our own little ways. So si Claude po, he was able to come up with his own idea of sharing God's word, which is by giving pieces of memory verses to other children, which caused 4 other children to be baptized. So for this mission story, the writer is thanking us for our Sabbath School mission offerings that help spread the good news about Jesus' soon return in Rwanda and around the world. Thank you and happy Sabbath. So tayo na po ay dadako sa ating lesson review.
Happy Sabbath po. Nandito na po tayo ngayon sa ating lesson review. Si Brother Jun po hindi makakarating dahil may pinuntahan na emergency. So ako na muna po papalit. Mag-pray muna po tayo bago tayo magsimula. Tayo yumuko. Let's pray. Panginoon Diyos, gabayan niyo po kami ngayong araw na ito sa aming pag-aaral ng leksyon. Punuin niyo kami ng banal na Espiritu upang aming maunawaan ang aming mga pag-aaralan. Salamat po, Ama, sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. So, ang ano natin po ngayon, ang ating lesson ngayong linggo na nagdaan ay tungkol sa pag-iimbot. Pag-iimbot ay ang pagkagusto sa isang bagay. Nagiging masama siya pag ninais natin ang mga bagay na hindi dapat para sa atin. Ang ating talatang sauluhin, sinasabi rito, mag-ingat kayo at magbantay laban sa anumang uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganahan ng kanyang mga ari-arian. Lucas 12, verse 15. So binabanggit dito sa talatang ito na wag natin naisin or wag tayong makontrol ng mga bagay sa mundo na maaaring gawin tayong sakim. Ang sakiman ay isang pag-uugali na obsessed. Pag nanasahan mo ang mga bagay na hindi para sa iyo. Marami kang gusto, hindi ka makontento. Ngayon, sinasabi rito sa Sabbath school, sa afternoon na lesson, ang sabi rito, ang pag-iimbot ay binigyang kahulugan bilang isang labis na pagnanasa sa kayamanan o mga ari-arian na totoong hindi naman sa iyo. So, hindi masama ang magkagusto ka sa isang bagay. Ang masama ay magustuhan mo at kunin mo ang isang bagay na hindi para sa iyo. Ang pag-iimbot ay isang malaking bagay at sapat ang laki. Sa katunayan na mapasama siya hindi sa pagsisinungaling, pagnanakaw o pagpatay. So, isa siyang category. Kasama siya dun sa mga, kaya nga hiniwalay siya sa 10 Commandments. So, kasama siya sa pinagbabawal specifically ng Diyos, ang pag-imbot. Ang pag-iimbot ay madalas na nakalista kasama ng mga karumal-dumal na mga kasalanan na magpapalabas sa isang tao mula sa kaharian ng Diyos. So pag naging inggitin ka pala, mawawalan ka ng role sa langit. Dahil bawal ang inggitin sa langit. Kaya dapat dito pa lang sa mundo, pinapractice natin maging kontento. Saan ba nagsisimula ang pagiging mainggitin? Pag hindi ka kontento kung anong binigay sa ng Diyos, kung hindi ka mapagpasalamat. May salamin pala ako. So, nahirapan ako kanina, meron pala. Alala ko. Meron pala akong salamin. So, ang pag-iimbot ay nandoon kasama ng mga manggagancho. Yung mga manggagancho, mga manloloko. Sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mapakiapid at mga ngalunya. So, ayun ang, ibig sabihin, gano'n talaga siyang katindi. Ang mahirap lang sa kanya kasi, nasa loob ng katawan ng tao, hindi nahalata. Pag nagnakaw ka kasi, obvious, makikita ka nagnanakaw, di ba? Pero pag nag-iimbot ka, pag tinitingnan yung mukha ng tao, hindi naman ito mukhang inggitin. Parang nakatitig kang gano'n, di ba? So, ano siya? Unsafe siya. Dahil hindi ka makokontrol, hindi ka mapapagsabihan ng tao, uy, huwag ka nga mainggit. Pag nagnanakaw ka, sabihan ka, huwag ka magnakaw. Pero yung pag-iimbot, hindi ka pwedeng sabihin na, hoy, huwag ka maimbot, huwag ka mag-imbot, huwag ka mainggit. Yan. So, ano yung pinaka-original na kasalanan? Sinasabi rito. So, babasahin natin sa Isaiah 14:12-14. Ano sinasabi rito? Basahin natin. Tungkol to kay tungkol to dun sa isang napakagandang anghel na dapat, kung iisipin natin na kontento na siya, pero wala siyang kakontentuhan sa kanyang katawan. Kaya sabi rito, nahulog ka mula sa langit, ikaw na tinatawag na tala sa umaga. Yung morning star, or Lucifer nga, sabi doon. Ibinagsak ka sa lupa, ikaw na nagpasuko ng mga bansa. Sinabi mo sa iyong sarili, aakit ako sa langit, at ilalagay ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Uupo ako sa itaas ng bundok na pinagtitipunan ng mga Diyos sa bandang hilaga. Aakit ako sa itaas ng mga ulap at magiging gaya ng kataas-taasang Diyos. Sipin niyo yun. Napakaganda mo ng anghel, namumuno ka sa napakaraming mga anghel, pero hindi ka pa rin ako kontento. Kaya nangyari sa kanya, pumasok sa kanya ang kasalanan at naghangad siya na maging katulad ng Diyos.
Ayun ang pag-iimbot. Gusto mo makuha ang isang bagay na hindi para sa'yo. So, dahil hindi nga siya kontento sa kanyang posisyon, bagamat ginagalang siya kaysa sa mga hukbo ng langit, siya ay sumubok na imbutin ang paggalang na para lamang sa manlilikha. Hindi siya nakontento, sabi niya, mas gusto ko pa ang mataas na part dito sa universe. Gusto kong maging katulad ng Diyos. Ngayon, ang sinasabi dito sa Efeso 5:5, basahin natin, Ephesians 5 verse 5. Sinasabi rito, tandaan nyo, walang taong mahalay, malaswa ang pamumuhay, at sakim ang mapapabilang sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Sapagkat ang kasakiman ay katulad din ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ayun ang isa doon. So, anong sabi? Ang pagiging sakim ay parang sumasamba sa isang idol. Ano pa yung sinabi sa Colossus? Colossus 3 verse 5. Sabi rito, kaya patayin nyo na ang anumang kamunduhang nasa inyo, ang sexual na immoralidad, kalaswaan, pagnanasa at kasakiman na katumbas na rin ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon, isipin natin, bakit naging parang idolatry ang pag-iimbot? Ganito kasi yun. Ang bagay na maglalayo sa isipan mo sa Diyos ay idol. Kasi mafo-focus ka na doon sa bagay na yun. For example, preoccupied ka na maging mayaman. Hindi masama magkaroon ng pera, pero ang masama ay ang naisin mo na magkaroon ng puro kayamanan na lang. Hindi ka na na-focus sa Diyos na wala na pag-iisip mo sa Panginoon. So, ang pag-iimbot ay isang form of idolatry na siyempre kailangan nating mapasok sa isipan natin para maging conscious tayo. Kasi minsan akala natin normal lang ang mainggit. Hindi natin alam na napakatinding kasalanan nito dahil maglalayo ito sa atin sa Panginoon. So, yun lang po yung sa Sunday lesson. Ang sunod po natin ay ang Monday lesson kay Brother June Lasco. Salamat po sa lesson na ito ngayon. Kasi kung wala ito, nakaupo ako roon, tinatanong ko, kasama ba ito sa mga, ang covetousness or senses, kasama ba ito sa ating mga senses? Ano ba yung mga senses natin, Ate Lynn? Sense of touch, sense of paningin, kaya mayroong glass of the eyes, no? Sa ngayon, kasama ba itong pag-iimbot sa ating mga senses? Kasi ang isa pinaka-problema rito, kung saan pa yung lugar na dapat walang bahid ng kasalanan, doon nag-umpisa ang kasalanan. Ngayon, ang aking Monday's lesson nakalagay, an accursed thing in the camp. Nang binasa ko itong lesson, parang there is something lacking. Ngayon, ang research ko, ito pala sa Israelite camp na pinamunuan ni Joshua kasi wala na si Moses, ay na-conquer nila ang Jericho. Nang ma-conquer nila ang Jericho, alam mo nung araw, problema kung ma-conquer ka, isuko mo na yung bandila katulad ng mga Hapones nung araw nang dumating sa ating bansa. Pag sinuko na hindi nila sinuko, maraming mga tao na hindi kailanman isinuko ang bandila ng Pilipinas. Kaya ganito, nang nakuha nila ang Jericho ni Joshua at mga Israelites, ay kinuha nila ang lahat na nandoon. Ang unang-unang kinukuha nila, ginto. Tayo naman ngayon, gusto magkaginto. Pero mas maganda pag may gininto ang puso ka. Kasi mas maligaya ka. Ngayon, nang nakuha nila, kinuha nila lahat yung ginto, silver, lahat na kayamanan doon sa Jericho. At ang lahat nagdala, isa si Achan dito. Nagpasan siya ng mga ginto, silver, at anumang kayamanan.
Ang problema ay lahat ibinaon sa lupa. Wala pa kasing BDO noong araw eh. Kung may BDO noong araw, wala sanang problema kasi kukunin mo lang yung passbook at saka record. Isipin mo, nakabangko na yung kwarta mo, nawawala pa. Noong araw, ibinaon lang. Ngayon, isa si Achan na nagbaon ng kayamanan. At hindi ang lahat ng mga sundalo ng Israel para sa Panginoon yun. Ngayon, ang ginawa ni Achan para sa sarili, hindi para sa grupo. Yan ang mahirap pag, lalo na sa mag-asawa, pag kanya-kanya na yan, mahirap. Hindi ka na makautang sa asawa mo kasi nasa bangko na. Ngayon, ang nangyari ng pagkatapos ng pangyayaring iyon, mayroong binanggit na ay, parang ay de las Alas. Ang banggit na iyon, nang pumunta si Joshua and mga Israelites sa isang tribo ng Ai, ang dami nila. They were about 30,000 if I am, correct me if I'm wrong. At ang village, ang tribo ng Ai, kaunti lang. Ngayon, kakaunti lang sila, outnumbered sila, natalo. Natalo sila, samantalang ang Jericho, napanalo na nila. Sapagkat sinabi ngayon ng Panginoon, mayroong taong makasalanan sa kampo. Kayon, si Achan, he did not come to the open. He came to the close. No? Ayaw niyang malaman hanggang inisa-isa na sila at doon lang siya nagsabi ng totoo. Kaya kubito siya, sabi ni Dr. Umbaw kanina, yung pag-iimbot. Gusto niyang yumaman. Pero hindi siya katulad kung mayaman ako, mayroon 1,000 hektaryang nyugan, pero nasa ilalim lang ng dagat. Hindi ko makukuha yon. Ang punto doon ay kung hindi ka sisingili ng parabang nangutang ka, kung minsan umiiwas ka sa nautangan mo, pag hinarap ka na, ay wala na, gusto mo nang magbayad. Kaya nagtatago ka. Nagtatago si Achan at ito ang nangyari sa kanya. Kanyang buong pamilya at kamag-anak pinapatay ng Diyos. Kawawa naman siya. Hanapin nyo na lang ang pangalan ni Achan diyan sa Eternal Garden, baka may makita kayo. Iyon na yun. God bless you at sana maging lesson natin yung hindi mag-iimbot sapagkat sana maalis ito sa ating mga senses na parang kasama sa pagkatao natin. Si Adan at saka si Eva nagiging ganito din na gusto nila maging Diyos. Katulad noong isang anghel na si Lucifer, the son of the morning star, siya ay na doon sa langit, siya ang mayroong ganitong pag-iimbot. Thank you. Thank you po, Brother June. May dagdag ko lang po doon sa lesson natin doon sa Monday. Hindi lang si Achan ang naparusahan, kundi kasama ang pamilya niya. So tandaan natin, ang mga desisyon natin, pag nag-imbot tayo, hindi lang tayo, kundi madadamay yung mga mahal natin sa buhay. Kung hindi man mamamatay sila, pwedeng gayahin ka ng anak mo sa paggawa mo ng kamalian. Sabi, normal lang palang ginagawa ni Daddy itong magnakaw, so normal din na gagawin ko to. So tandaan natin na maging magandang halimbawa rin tayo sa ating mga anak. So sunod po nating lesson ay kay Brother Johnny Oliverio. Judas is one of the disciples. And according to one article I've read, inimbita yung mga 11, pero si Judas daw ang hindi inimbita, pero nagpresenta na maging 12. Nabasa naman ni Jesus ang intention ni Judas, so he was accepted as one of the disciples. It's very unfortunate na pag mag-reunion sa langit, kulang lang isa. No?
It's a very rare privilege to be one of the disciples. But nakita, according to Mrs. White, Judas really desired to be with Jesus. He wanted to be like Him. Kaya hindi naman masama ang to covet. The word covet per se is not bad. As an adjective, we all have desires. We desire to succeed in life. No, marami tayong desires. And that's one thing that Satan can take advantage of that desire because he could make it an extreme way na maaari mong gawin by hook or by crook. No? So, dito sa nangyari kay Judas, it happened doon sa bahay ni Mary. Nagpalabas si Mary ng pabango. And you know what caused that perfume? It cost a 1-year salary during that time. So, napakamahal kung 1-year salary. No? So, nag-comment si Judas na sana bininta na lang yan at ibinigay sa may hirap. But actually, down deep in his heart, mayroon siyang intention na kung nabenta yun, maaari siyang kumita din doon kasi naging ugali niyang kumupit. So, that is the problem of Judas. No? Covetousness ang kanyang problema. So, lahat tayo ay, alam nyo, dito sa John 12 verse 6, then he said not that he cared for the poor, but because he was a thief and had the money box and he used to take what was put in. So, para mang naugali na niya sigurong ganon, okay lang sa kanya. But God knows. In fact, kung we read yun ang verse, nung sinuway nirebuke si Judas, hayaan mo na. At nabanggit nito ni Jesus na actually yung perfume na yon was a preparation for his burial. Yung mga kapatid, na alam ni Jesus, hindi pa siya namatay, hindi pa siya dinala sa libingan, alam na ni Jesus na yung gagamitin ni Mary yun sa kanyang burial. Pero hindi niya nagamit kasi nung pumunta sila, Jesus was already risen. So, dito makikita natin that God knows what are the desires of our heart. Riches are blessing. But that is not the objective of life na ating inaasam-asam. Because God does not want us to be attracted to what the world offers. Okay? So, dito makikita natin na si Judas, instead of, although may desire siya na mabago yung kanyang ugali, but he did not fully surrender himself to God, to Jesus. Kaya instead na ma-overcome yung kahinaan niya, yung covetousness, siya ang na-overcame. Kaya minsan, tayo, all of us are struggling with our character, defects in our character. Lahat tayo mayroong kahinaan. But if we trust, we submit fully ourselves to Christ, ma-overcome natin. Judas did not fully submit himself. Kaya tayo, if we don't submit, we sometimes, because of our desires, we are overcame by spending more than what we earn. No? Because we have that desire. And Satan can always take advantage of that. So, a lesson for all of us on the life of Judas can bring us, can lead us to trust Jesus for all our needs. Kaya ano man pangangailangan, alam niyo si Satanas ngayon, ang kanyang ginagamit. Kung titingnan niyo ang mga crime ngayon, ang pinakaugat niyan, pera talaga. Droga, lahat. Pagnanakaw, kung hindi naman pera ay
babae ang ginagamit ni Satan. So all of this, kaya nabanggit niyan sa Ten Commandments about thou shalt not covet thy neighbor's wife. Okay? Thou shalt not steal. So, all of us have our desire, but we have to be careful, no? That will not be in a trap na Satan can. Ako, how many times akong inano ni Satan na i-trap ako niya dyan sa to be rich. Sabi pa ng pinsan ko, bakit hindi ka nag-aspire na maging principal? You are qualified. Na ako, kung gustuhin ko man, I don't want to compromise my relationship with God. Sabi ko, una-una, ang principalship, ang examination sa Bado. Ayaw ko na, I already experienced na nangako na ako sa Panginoon that I will not compromise my relationship with God. Tapos sabi, ba't di ka nag-master teacher? Ang master teacher ay palaging may seminar, palaging may Sabado ang involved. So, ayoko na, I'm contented of my category as teacher 3. So, that is what I told my cousin. Kaya ako, I'm contented of what I have and I know God will provide. Kung ano may yung desire ko, binata pa ako, elementary pa ako. You know, many of us are deprived. No? Many of us are deprived because I come from a poor family. Pero nakakain naman kami 3 times a day. Desire ko talaga magkaroon ng bisikleta na mayroong dikambyo. Elementary pa ako. Pero as the years by, nandun pa rin yung desire. Pero di ako makabili because I have other priorities. Then, nung binata pa ako, inalukan ako ng chairman sa board. Sa Johnny, kukuha ako ng motor, isasama kita. Ang motor lang noon was 3,000. Sabi niya, bawasan ko ng 100 ang salary mo. sabi ko, gustuhin ko man, pero ikaw na lang. Hindi ako pumayag. And all my desires, alam ng Diyos. Kaya yung 2001, nung nagmahal na ang gasolina, nag-isip-isip na ako na siguro panahon na magmotor ako. And that was the time I had, imagine, 1971, 2001, after so many years, saka lang natupad yung magkaroon ako ng motor because of pangangailangan. Then, 2008, sabi na ni Brother Abby Guerrero, Johnny, mag-assemble ka ng bike. And then, ang mga anak ko, nagbigay ng gift sa akin. 3 sila ng $100. So, what shall I do with $300? So, naisip ko, magpa-assemble nga ako ng bike. And that was the time. So, ano man yung mga desires natin, mga kapatid, leave it to the Lord and He will provide us a way. Na darating din yan, mas hindi mo isipin, lahat, kaya lahat nangyayari sa buhay na ano man yung biyaya, binigay, it's all the blessing from the Lord if we continue to trust Him. Thank you, Brother Johnny. Dapat ipagdasal natin sa Diyos lagi na ang desire natin ay kung anong desire ng Diyos. Kung anong kagustuhan niya. Doon po tayo ngayon sa Wednesday kay Brother Orbit. Ito naman po, good morning po. Ang aking topic ay tungkol kay Ananias and Sapphira. Alam naman po natin na itong kwento na ito ay nangyari doon sa panahon na ang Panginoon ay na-resurrect na, nasa langit na, at ang Holy Spirit ay bumaba. At ito ay napa sa mga apostles ni Jesus. Sila specifically, sila Peter at saka si John. Sila yung mga talagang mga nagpipreach with boldness. Talagang dito yung early church ay nagsisimula pa lamang. Dahil nga ito na yung dumating na yung Holy Spirit at yung buong congregation ay na-filled ng Holy Spirit. Talagang dito ay napakaraming mga tumanggap sa panawagan nila Peter. At sila ay na-convert. Sila ay mga nabinyagan at ang Holy Spirit na ay nasa kanila. Ngayon, dumating itong si Ananias at saka itong si Sapphira. Pumasok sila sa eksena.
Sila yung tipong parang elated yung kanilang emosyon. Very high ang kanilang spirit. At daman nila na sila rin ay bahagi ng mga kongregasyon sapagkat ito ay nagkakaisa sila. Ito ay napakagandang pagtatagpo ng unang panahon na yon sapagkat lahat sila ay nagbabahagi ng kanilang mga property. Dito talagang inalis yung covetous, yung pag-iimbot, nawala. Dahil lahat sila ay nagkakaisa. Kung ano man ang possession nila, ano man ang property nila, ito ay ibinibigay nila. Ipinagbibili nila yung mga lupa nila, at lahat ay nagkakaroon ng bahagi. Walang nagugutom, walang nagkukulang. Alam nyo, napakasarap pala isipin yung ganito, na ang bawat isa ay nagkaroon ng share. So, minsan mahirap ma-imagine sa sitwasyon natin ngayon, sa panahon natin ngayon, na ang lahat ay magkakaisa, ipagbibili ang mga possession sila at gagamitin ng kung sino man ang mga mangangailangan. Pero, dito sa kwento na ito, itong si Ananias at saka itong si Sapphira, sila din, dahil nga sa bugso ng kanilang damdamin, ako rin, sabi nila, gusto ko rin mag-share, yung kanilang, binroadcast nila, na sabi nila, ako ay magbibigay, at yung aking ipagbebentahan na lupa, ay ibibigay ko, idudunil katulad ng iba. So, palakpakan siguro yung iba ng mga nakakikinig, At masaya talagang parang tingin sa kanila, napaka-generous nitong mag-asawa na ito. Nung naibenta na, ayun, ang nangyari, nakita nila yung halaga, malaki pala yung pera. Nagdalawang isip na ngayon, At sabi nila, nagkakuntsaba pa yung mag-asawa na, okay ba sa iyo? Bahagi na lang ibigay natin at sabihin natin, ito lang yung halaga. Yun ang ibinigay nila. At nung sila inabot na, alam nyo itong mahirap wala pala tayo talagang maitatago sa paningin ng Panginoon. Ang Holy Spirit talaga, ay nawawala, lalabas sa atin kapag pumasok na sa atin ang ganong kaisipan. Nung tinanong sila, ito pa ang isa. Hinold na nila yung pera. Nang tinanong sila ni Peter kung ito ba ang halaga ng inyong napagbilihan, siguro hindi na rin lihim ito, pero nabunyag na rin ito dahil dun siguro sa nagbenta, bakit kaya yan lang ibinigay? Kaya parang natanong na siya rin. Pero ang Holy Spirit, at itong masama, nagsinungaling si Ananias. Yung pagsisinungaling na yan, ito ang naging bugto ng kanyang kamatayan. Nagkaroon ng immediate judgment kay Ananias. At ganoon din kay Sapphira. Kung isipin po natin, wala na yatang ganoon na nangyayari ngayon. Maraming nakakalusot. Ano kaya kung halimbawa ay nakalusot yung ganong pagkakataon, at hindi na discover? Sabi nga sa ating lesson, sa simula pa lamang, ang credibility ng mga apostles, ng mga disciples ni Jesus, pati ng church, nung nagsisimula pa lang, ay corrupt na agad. Dahil doon pa lamang ay makikita na parang meron na agad fraud na nangyari. At ito ay hindi pinayagan ng Panginoon na mangyari. Mga kapatid, sa atin kaya sa buhay natin, minsan, alam mo, ito pala ay applicable din sa ating mga pagbibigay ng ikapo, ng mga tithe. Alam natin na ang ikapo ay para sa Panginoon, hindi po ito sa atin. Kaya nakakatakot pala na kapag tayo ay lumalaki na yung tithe natin at matagal nating iniipon ito, dumarating na yung covetousness, yung tukso. Na parang isipin ko, malaki ito. Ayoko yatang magbahagi ng ganito. Ginagamit pa nga natin. Wala naman nangyayari. Di ba? Hindi naman tayo matanggap ng judge. May nagkasakit sa... Minsan wala, nakakaligtas. Pero darating ang panahon, mga kapatid, ang judgment ay hindi natin ito matatakasan. Hindi man ito immediate ngayon, o maaaring maging immediate din. May mangyayari sa atin na talagang pagsisisihan natin na ginawa natin yon at nangyari sa ating buhay. Pero kailanman hindi po tayo pwedeng magsinungaling sa ating Panginoon. Lalo na sa Holy Spirit. Alam niyo ako bilang treasurer, matagal na rin po ako treasurer ng ating church. Siguro, nung umalis si Brother Abe, binibilang ko ang taon, hindi ko na mabilang, parang mahigit, siguro 20 years na yata. Pero matagal na, alam ko matagal. Ilang taon na ba sila? Kasi si Brother Abe yung treasurer ng church,
Tapos akin ay nilipat. Una si Papa, si Sir Malalis, yung aking father-in-law, tapos si Abe. Ngayon, ako na yung pumalit. Alam po ninyo, ang perang pumapasok sa akin, sa kamay ko, yung dumadaan, pagka in-endorse na sa akin ni Sister Bambi, talagang malaking halaga. Dumadami, naiipon. Kaya ako ay talagang ipag-pray nyo rin ako, mga kapatid, sapagkat ako rin ay tao lamang. Maaring ako ay matukso, dumating sa panahon na ganyan, pero ipinagpipray ko din na huwag mangyari sa akin. Kaya mga kapatid, yung inyong mga tithes, pag dito po sa ating church, sana po rin, paglabas na rin sa ating church, ito po ay magagamit ng ating Panginoon sa tamang paraan. Kaya ito po ay malaking tukso, ang pera. Kaya tandaan po natin, ito pong pera na ito ay sa Panginoon, lalo na yung ating mga tithe. Ganun din ang offering dahil nung tayo ay nabinyagan, alam na po natin ito. Na anuman pong mga increase sa ating mga matinanggap, ito po ay ating ibinabalik sa Panginoon. Kaya mag-iingat po tayo. Pag-ingatan po natin, ito isang bagay na masusubukan ng ating tiwala at panampalataya sa ating Panginoon. Huwag po sana tayong matulad sa nangyari kay Ananias at kay Safira. Thank you, Brother Orbit. Kaya tungkol sa sinabi ni Brother Orbit na tukso, binigyan nga tayo ng verse dito sa ating lesson. Makikita natin sa 1 Corinthians 10:13. Ang sabi rito, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan nyo ito. Ngayon, kung dumating sa atin ang mga pagsubok sa buhay, para malagpasan natin to, kailangan natin humingi ng tulong sa Diyos. So ito yung mga sinasabi rito para madaig natin ang pag-iimbot. Una, gumawa tayo ng desisyon na maglingkod at humahawak sa Diyos at maging bahagi ng kanyang sambahayan. Kaya, paano tayo makakapaglingkod sa Diyos? Kahit sabihin mong mga taong nagsisimba, sabihin na lang natin, kukumpara mo yan sa mga taong hindi nagsisimba, kahit paano, lesser ang magagawa niya na kasalanan dahil nakokonsensya sila, dahil nagsisimba sila. Isipin mo na lang kung di pa nagsimba. Kunyari ako, mainitin ang ulo ko. Kung di pa ako nagsimba, siguro nagwawala na ako dyan sa daan palagi, lagi ako nagmumura. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sumisimba ako, nababawasan yung init ng ulo ko. Kung inggitero ako, kung di ako nagsisimba, siguro ninakaw ko na lahat ng makita ko. Pero nagsisimba ako, nag-iimbot na ako sa utak ko. Hindi ko ninanakaw, hindi. Ibig sabihin, nababawasan. Nababawasan yung paggawa mo ng kasalanan. Kaya dapat maglingkod ka sa Diyos. Magkaroon ka ng parts sa church. Sa Sabbath School, sa Divine Worship, magkaroon ka ng part sa simbahan. Sunod, laging manalangin araw-araw. Anong Lord's Prayer ang sinabi rito? Ito yung sinasabi sa Mateo 6:13. Huwag mo kaming dalhin sa tukso. So magdasal tayo sa Diyos. Pagising pala natin sa umaga, Panginoon, maraming tuksong darating sa aming buhay ngayon. Tulungan nyo ako na maiwasan ito. Sabi, iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. So, unang-una, magkaroon tayo ng part sa simbahan. Pangalawa, manalangin tayo araw-araw. At ang pangatlo ay maging regular ang pagbabasa natin at pag-aaral ng Biblia. Paano mo nga naman malalaman ng rules kung hindi ka nagbabasa ng rule book? So, ang rule natin sa buhay na ito ay nakalagay sa Biblia. Kung paano natin itrato ang ating kapwa, kung paano natin sambahin ng Diyos, kung paano tayo makisama sa ating kapwa, doon nakasulat lahat. So, araw-araw natin basahin para mai-practice natin kung ano nababasa natin. So, hindi lang yan one time. Dapat maging habit natin yan araw-araw. Dapat sa tuwing umaga, paggising pa lang natin, basahin natin Biblia, humingi tayo ng tulong sa Diyos, na maunawaan natin ito, tumingi tayo ng tulong para maiwasan ang pagnanasa. Kasi nga, sabi nga rito sa lesson natin, ang pagnanasa ay nakatago. Para siyang heart attack Hindi mo siya makikita. Hindi katulad nung, for example, nabanggang tao, naputol yung kamay, putol yung kamay niyan. Yung mga may heart attack kasi, hindi mo alam kung nag-heart attack na sila, biglang tutumba na sila. Katulad yan ng pag-iimbot. Pag nagnanakaw ang isang tao, kitang-kita mo nga nagnanakaw, pwede mo siyang pigilan. Pero ang taong naiinggit, nasa puso niya yan. Mahirap pagsabihan ng tao na wag ka mainggit, unless sinabi niya naiinggit siya, di ba? Pero most likely, nahihiya tayo pag nasabing inggitero tayo. Kaya isa sa puso natin yun. Nainggit tayo, ang ganda ng ilong niya, gusto kong magpa-no sleep.
Gusto ko mag-ano. So, naging idol mo na yun. Nag-ipon ka na araw-araw nung pambili mo na no sleep, nalimutan mo na yung pamilya mo. Hindi ka na nagpe-pray. Lahat ng oras mo para sa pa-no sleep lang. So, pag nakakita ka sa Facebook, sasabihin mo, binago niya ilong yan, hindi siya nakontento. Pero sa totoo, naiinggit ka dahil gusto mo yung ganun. So, ayun ang pagdarasal natin na huwag tayo maiinggit, huwag tayo mag-iimbot. Okay, so ngayon po sa discussion questions na po natin, or kung sino pong gusto mag-share, tapos na po tayo sa ating lesson. Baka may gusto po tayong i-share, mga nasa harapan, mga audience. Doc, doon sa lesson natin, bukod naman po yung pag-iimbot na meron kang pagnanasa at kasakiman at pagmamataas sa sarili. Kagaya ni Lucifer, di ba? Yung kanyang pag-iimbot, gusto niyang lampasan. Yung parang sa politika natin, di ba? Merong gusto na, hindi siya makontento sa vice mayor la. Gusto niya maging mayor. At gumagawa siya ng kaparaanan. Yung mga mayor, gumagawa pa ng kaparaanan dahil sa kanilang kasakiman. Tama. Naroon sa puso. Pero kung dun sa Bible, tungkol kay Eva, di ba? Nagkaroon siya ng pag-iimbot dahil nais niyang matikman. Dahil yung mata niya, yung kanyang pandinig, nandun yung panghahalina ni Satanas eh. Tama. At naroon din yung nakita niya sa kanyang mata, yung magandang prutas. At sa kanyang panlasa, gusto niyang malasahan talaga. Pero sabi ko nga, bakit napasama pa rin sa pag-iimbot yung kasalanan ni Eva? Mantalang gusto lang naman niyang matikman. Hindi siya matutong makontento. Ayun doon nagsisimula ang pag-iimbot ng tao. Pag hindi ka natutong makontento sa bagay, kahit meron ka na, gusto mo pa rin yung mga bagay na wala sa'yo. Pero tulad nga na sinabi dito sa third question dito sa talakayan, anong pinagkaiba daw ng kagustuhan para sa isang bagay at ng pag-iimbot? Kay Eva naman, sige Sister Myra. Nakarinig rin kasi ako ng yung sa discussion in the yung sa oras ng pag-aaral na yung desire na positive, yung makakabuti. Kunyari, gusto kong mag-share ng gospel. Desire mo yon na mag-share ng gospel. Meron kang motivation. So yung enthusiasm mo talaga na mag-grow ka rin sa spiritual mo, mag-share ka ng gospel. Yung meron namang negative. Yung desire mo yon na i-share mo sa kapatid, pero meron ka rin palang gusto sa kanya. Yung mga ganon, na meron naman pala siyang asawa. Yung ganong, na nag-iimbot ka na, may desire kang ganon, pero iba pa, negative yon na front mo lang na i-share sa kanya, pero yung pala, may gusto ka pala doon sa taong yun. Ibig sabihin, merong negative na desire at may positive na desire. Yung makakabuti sa'yo. Ganon. Para so, maling desire, yung pagiging makasarili. Na pag-iimbot. Yung isang bagay na desire na maganda, ay maganda ang kalalabasan. Oo, tama. Paglilid sa atin palapit sa Diyos. Yes. Yan yung pinagkaiba niya. Tama. Po. Yan lang po. Sige po. May iba pa po bang gusto mag-share tungkol sa good desire tsaka bad desire, pag-iimbot tsaka wala na po ba? Sige po. Ay, si Ma'am. Kagabi, nag-attend ako ng Vesper sa Pasay online at women's program nila. Natuwa ako doon sa sinabi nung leader na siya ang presider habang pinapakilala niya yung speaker nila kagabi. Vesper speaker. Doktor pala yun. Yun lang po, hindi ko nasasabihin mga names, yung sinabi lang. Nung nandun daw sila dati, sa Manila Sanitarium and Hospital,
kinubet daw nga niya yung know-how nung doktor na speaker nila. The way yung galing niya bilang doktor, galing niya sa pag-cook, pagluluto, galing niya in relationship with the co-workers sa Manila Sanitarium. Habang nakikinig ako, tuwan-tuwa ako. Nakalimutan ko yung pinag-aaralan ko para mamayang sermon ko. Sabi ko, ang galing naman pala. Okay naman palang magkubet in a positive way. Pero pag nagkubet ka kasi gusto mong nakawin yung ganda niya, yung ilong niya, ay hindi na po yun maganda. Kaya ang natutunan ko, kasi sabi sa atin, thou shall not covet thy neighbor's wife. Thou shall not covet thy neighbor's house. Lahat yun. Negative yun. Pero, meron naman pala as of now na makakakubet ka. Kasi gusto mong maging mabuti ka ring speaker, mabuti kang worker, mabuti kang leader. Yun lang po ang ikubet natin. Huwag na yung mga iba. Thank you po, ma'am. Si Brother Jun, sasabihin po kayo. Yung tanong ni Sister Myra, ang problema kasi pag-asawa mo, nakatingin ka na lang sa ganda ng asawa mo. Ngayon, tandaan natin, doon sa discussion ni Brother Orbit kay Ananias at sa Sapphira, wala silang desire na gusto-gusto lang ibigay lahat ang property nila. Kaya sabi ni Paul, God loveth a cheerful giver. Pero along the way, tandaan nyo, pag alam ni Satanas na may motibo kang mabuti, binubuntutan ka ni Satanas. At ito ang nangyari kay Ananias and Sapphira. Bumigay sila. Kaya siguro pag anong pangako mo sa Diyos, huwag ka na mag-entertain. Tingnan mo ano nangyari kay Luis Manzano. Ilang milyon na hindi niya akalain. He has a good and a beautiful family, but all of the sudden, nawala yun at nagiging bato. Sana batong kristal, hindi bato sa tabi ng ilog. Kaya yung kay Ananias at Sapphira, binubuntutan sila ni Satanas na para mayroong matira. Mahirap naman kasi kung mangyayari sa atin yan. Lahat na properties natin ipagbili. Ako, walang problema kasi wala namang titulo yung property ko. Pero sa kanila mayroon, even in the so many thousand years ago, ang nangyari yun, nandoon na si Satanas. Binubuntutan sila. When I was at PUC, doon sa pabangkin ni Brother Johnny, na siyang pamangkin ko rin, ay napansin nila na ang karamihang anak ng pastor ay pinapadormitory nila para magiging mabait. Pero sabi nung pamangkin ni Johnny, na pamangkin ko rin, si Philip, ay PUC is not, hindi makapag-discipline sa kanila. Dapat alalahanin nila na ang demonyo ay nilalapitan ng pamilya ng pastor para tuksuhin. Kaya huwag kang magpatukso, Eva. Saan ba si Eva? Wala pala rito. Okay, yun lang. Counting opinion lang. Dagdag ko lang yung comment kanina. Na tama yung na ako primero akala ko yung kubet is negative. We have to be careful with all our desires. Normal man yan, lahat tayo may desires. But let us be careful because of our desires, Satan can take advantage na iligaw ka sa desire mo. For example, nanpalataya ka sa Diyos, tinanggap mo si Jesus Christ. Ang ating desires ay makarating sa langit. So,
So dapat nakafocus tayo doon. So what will be our desires? Sana ang aking karakter ay matransform into the character of Christ. Yun ang coveted goal natin. So ano man yung mga pangangailangan na hindi na natin i-desire yun because we trust the Lord that He will provide all our needs. Nais ko lang din idagdag. Itong sinasabi ni Paul sa 2 Timothy 3, ito yung kondisyon natin, ng panahon natin ngayon. Sabi nga dito sa 3 verse 1, "But know this, that in the last days, perilous times will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers without self-control, brutal, despisers of good, traitors, and so on." Napakarami, no? Ito, verse 5, "Having a form of godliness, but denying its power. And from such power, such people turn away." Nakakalungkot na marami po sa atin ngayon, yung parang, ang banal, dumadalo, nakikita sa church, pero pag sa likod, pagkatapos na, paglabas na ng church, kung ano-ano na pinag-uusapan. Minsan na malungkot sa ating church, negosyo pa ang pinag-uusapan, Sabado pa, hindi pa nalubog ang araw. Hindi tayo makapag-antay. Ito po ay parang nangyayari talaga sa panahon natin. So, ibig sabihin, tayo nabubuhay na sa last days. Dahil ang sabi nga, ito ang kondisyon ng mga tao. Ito ang description, mas mamahalin pa nila ang pera, Kaya tayo po ay ang solusyon lang dito. Ano pong solusyon? Kailangan po maging selfless. Huwag po tayo maging selfish, At yung pag-iibig sa ating kapwa. Okay, thank you po. Wala na po ba tayong idadagdag? Kung wala na po, manalangin muna po tayo itong sa ating lesson. Tayo po yung yumuko sa panalangin. Let's pray. Panginoon, nagpapasalamat kami at napakarami naming natutunan sa lesson study na aming pinagdaanan. Nagpapasalamat kami at nandiyan kayo para kami ay gabayan at lagi nyo pinapaalam na handaan nyo kaming tulungan. Tulungan nyo kaming lumapit sa inyo, maging dependent sa inyo. Tulungan nyo kaming matutong makontento, magpasalamat kung anong binigay nyo sa amin. At naway ang aming desire, ang i-covet namin ay ang maging mapalapit lalo sa inyo at makatulong sa aming kapwa. Gabayan nyo po kami sa mga sumusunod pang oras ng aming ng araw ng Sabat. Punuin nyo kami ng Holy Spirit upang kami ay mabless. Thank you, dear Lord. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Yung offering po for Sabbath School. Closing song. Habang ginagawa ang closing song, magko-collect po ng offering. Thank you po sa lesson natin this whole week. And for our closing song, let's all stand and let's sing on hymn number 213, "O Jesus, I have promised." Let's all stand. Oh Jesus, I have promised to serve thee to the end. Be thou forever near me, my master and my friend.
soul from sea. Oh, Jesus, I to all who follow thee, that where thou art in glory, there shall thy servant be. And Jesus, I have promised to serve thee to the end. Oh, give me grace to follow my Master and my friend. Tayo po'y manalangin ulit. Let's pray. Panginoon, salamat po sa Sabbath School. Naway kami po'y samahan nyo sa divine worship. Thank you, dear Lord. In Christ's name we pray. Amen. Happy Sabbath po. Announcement? May announcement ba dyan? Announce ko po ang activities natin for March 2022. Today is our International Women's Day of Prayer. So may special speaker po tayo. And bukas po, magkakaroon tayo ng Women's Leadership Certification Seminar Level 2, yung hindi natin natapos last year, at 2 p.m. via Zoom. So, nanyayahan ko po ang ating mga kababaihan na mag-join. Next is we have Area Sport Fest at 7:30 a.m. sa Tala. So, yung mga gustong pumunta po doon, makipag-coordinate kayo sa ating AY leaders. 2 linggo po yun. 5 and next Sunday, ano ba yun? 12. And then meron tayong family development or VAUC and family counseling sa Barangay 160. Ito po yung ating inalagaan na mga family sa ating DLA project po. And then, DLA Mental Health Team. Sila yung mangunguna doon. Then, our Global Youth Day on the 18th. So, sino po yung nagpalista? May free t-shirt po. Ito ay gaganapin din sa Barangay 160. Buong araw ba to? Hapon lang. Okay, hapon lang Youth Global Day. Next is our Women Leadership Certification Seminar Level 2, ulit sa 19. Via Zoom. Then we have core team and care group retreat and booth camp. Hindi ko po alam kung aalis to. This will happen on the 24th, 25th, and 26th. And then we have music certification training via Zoom sa 28. So yan po ang ating activities for the month of March 2023. Additionally, we have a church board meeting at 1 p.m. today. So, let's see each other. Kung mayroon pa pong other announcements, pwede na po kayong umakyat dito.